And good morning po sa atin lahat. Magandang umaga. Good morning. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, makikinig po kami muli na yung mga salita. Turuan niyo po kami. Maunawaan po namin to at amin po may-apply sa aming buhay sa araw-araw. Dahil ito po yung paraan upang makamit po namin lahat ng iyo po mga pinangako sa amin. Samahan po kami ngayong buwan sa aming pong pakikinig ng mensahe patungkol sa mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin. At maging mabuti po kaming katiwala. Pangunahan po kami na yung banal na Espiritu, ko po ang makita, marinig, maranasan namin ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Making the most of your life. Sa ibang salin, living your life to the fullest. Gawin ang higit sa iyong buhay. Sa pagtatapos daw ng ating buhay, habang tayo ay naghihingalo, dalawa lang yung pwedeng masabi ng isang naghihingalo o yung isang malapit na mamatay. Pwede niyang sabihin, sayang, bakit kasi hindi ko ginawa? Yung isa naman, pwede niya sabihin, salamat sapagkat aking ginawa. Yung isa may pagsisisi, yung isa mayroong pasasalamat. Ayaw nating nung isa. Ayaw nating yung mamamatay na lang tayo, ang dami pa nating pinanghihinayangan na hindi ginawa sa buhay. Lalo na hindi nating nagawa sa Panginoon. Sabi ni Benjamin Franklin, a long life may not be good enough, but a good life is long enough. Sa Tagalog, maaring ang mahabang buhay ay hindi sapat, subalit sapat kung maganda ang ipinamuhay. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Psalms 90 verse 12. Sa Tagalog, basahin po natin lahat. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Kahit gaano kahaba ang iyong buhay, pagdating ng malapit ka ng mamatay, sasabihin mo, ang bilis ng buhay. Habang tumatanda daw tayo, nakikita natin, bumibilis ang buhay. Parang, magsi-September na naman, magpapasko na naman. Parang kapapasko lang. Kasi July, susunod August, susunod September, burn na naman. Pero yung mga bata, nung bata ka pa, hintay ka ng hintay. Ang tagal naman ng Pasko. Nanay, ilang tulog pa. Ang tagal naman. Parang ang bagal ng takbo ng buhay. Kasi wala pang ginagawa nun, kundi maglaro. Minsan, nung maliit pa yung anak ko, si Yui, namumroblema. Ano problema mo, anak? Hindi ko alam kung ano ilalaruin ko, ano gagawin ko. Yung mga bata, hindi malaman kung ano gagawin. Dahil may mabagal ang takbo ng buhay. Kailan ba ako gagraduate ng elementary? Kailan kaya ako gagraduate ng high school? Kailan ako makakatapos? Hinahabol natin lahat yung parang ang bagal. Pero pag nagkakaroon ka na ng edad, natapos mo na lahat yon, isipin mo naman, parang ang bilis naman ng buhay. Senior na pala ako. Parang kailan lang teenager ako. Parang bilis, Hoy, malalaki na yung anak ko. May apo na ako. Parang ganun. Hindi niyo ba napapansin? Ngayon, dahil mabilis lang ang buhay, sabi ng Biblia, gawin natin kung yung tamang gawin. Para pagdating ng huli, hindi natin sasabihin, nako, sayang. Sana ginawa ko yun. Kundi masasabi natin, praise God. Nagawa ko po, Panginoon. Diba sabi natin, mission accomplished pagdating ng kamatayan. Ngayon, paano nga natin ito gagawin? How to make the most of your life. Paano gagawin ang pinaka sa iyong buhay? Yung bang, yun na yung the best na magagawa mo sa Panginoon. Una,
yung influence. Sabi doon sa Matthew 5:13 to 16, "You are the salt of the earth, you are the light of the world. Let your light shine before others." Maximize your influence or heighten your influence. Sa madaling salita, kailangan maka-impluensya ka. Kaya lang mabuting impluensya, manghawa ka. Pag sinabing maximize, alam niyo po ba lahat tayo ay merong influence? Lahat tayo ay nakaka-impluensya in one way or another. Hello? Niniwala po ba kayo ron? Ano? Makaka-impluensya ka dahil meron kang impluensya. Kung ikaw ay tatay, may impluensya ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay lolo, habang tumatanda ka nga, lumalawak yung influence mo eh. Kaya minsan hindi natin nakikita. Hindi natin napapansin yon. Gamitin mo yan para makapaglingkod sa Panginoon, para mapalawak ang kingdom ng Lord, para magawa mo kung ano yung mabuti, makatulong ka sa tao kung ano yung mabuti na dapat niyang gawin, and you can make it through your influence. Yung madaling makahawa. Ma-influensyahan mo sila. Kaya nga sabi diyan, paigtingin mo ang iyong impluensya. Doon sa Matthew 5:13 to 16, ganoon nakasulat sa Tagalog, ganito, "Kayo'y asin sa sanlibutan, kayo'y ilaw sa sanlibutan, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao." So, sino yung circle of influence mo? Yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo, maging yung mga dati mong kaklasmate, yung mga nakakahalubilo mo araw-araw. Dapat daw maging para kang sakit. Alam niyo yung sakit? Yung sakit na nakakahawa. Sabi yan, being a contagious Christian, share your faith. Ito magandang tanong. Mayroon na bang mga taong nasa labas ng church nang makilala ka, ngayon narito na sa loob ng church? Magandang pag-isipan yon. Kasi influence ang pinag-uusapan natin. Meron na bang taong dating nasa labas ng church natin, ngayon, dahil nakilala ka, nakasama ka, narito na sa loob ng church? Pag meron ng ganon, nagagamit mo na yung influence mo. Pero pag wala pa, baka kinakailangan natin paigtingin pa yung ating influence. Yung dating walang pananampalataya sa Diyos, ngayon dahil nakasama ka, nakipagkapi sa'yo, nakasama mo sa basketball, nakasama mo sa badminton, nakasama mo sa pickleball. Ngayon, dahan-dahan mo siya naaakay sa Panginoon. May pananampalataya na. O sabihin natin kahit hindi dito nagsisimba, at least na-influensyahan mo, na born again, ngayon nasa ibang church, Christian church, nag-church. Dapat para kang sakit. Sabi mo nga sa katabi mo, para ka dapat sakit. Yung nakakahawa. Dapat nakakahawa. Sabi niyo, Pastor, may sakit na nga ako eh. Dapat nakakahawa tayo. Para kang virus. Pag nasinghot ka, may sakit na. Nakatabi ka lang, gusto na rin mag-aral ng salita ng Diyos. Nakasama mo lang, nagtatanong na sa ka ba nag-church, pwede ba akong sumama sa iyo? Dahil nakita niya yung kakaiba na nasa iyo. Ang tawag diyan, nakakahawang Kristiyano. Sabihin nga natin, nakakahawang Kristiyano. Si Jesus, nang dumating dito, nagsimula ng ministry, nag-iisa siya. Nang umakyat tapos kumuha siya ng 12, naging 13 sila. Nang umakyat siya sa langit, ang iniwanan niyang na doon, 500 na followers. Yung mga present lang yon. And then ngayon, mahigit 2 billion na tao sa buong mundo, kinikilala siya sa anumang paraan na siya'y Diyos, siya'y Panginoon. Bagaman sabihin natin yung iba doon, hindi naman talaga ganun kalalim na Kristiyano. Pero look at
His influence. Nagsimula sa isa, 2,000 years ago, ngayon parang 2.4 billion sa buong mundo naniniwala sa Kanya. At marami doon naglilingkod at marami doon handang mamatay sa pagsunod sa Panginoon. Pagkatapos kaya nating mamatay, o pag tayo mamamatay na, gaano karami yung magsasabing salamat sa iyo. Meron po kaming, yung isa sa naka-influence sa akin, yung mag-asawang amang Seyong at si Nanay Chayong. Taga-Taytay po yun, magkakasama kami ron. Nung maborn again ako, doon ako sa kanila, parang yung naging ano ko, ano ba tawag doon? Naging, kumbaga sa ikaw ay ipinanganak, yun ang naglimlim sa'yo, yung ang nag-alaga sa'yo. Nabanggit ko na yata ito sa inyo dati. Si Amang Seyong, si Nanay Chayong, sila yung nakakilala sa Panginoon. Bago sila mamatay, yung lahat ng kanyang anak, lahat ng kanyang manugang, maliban sa isa, na iglesia ni Manalo, pero lahat nasa kanyang bisyo. Kaya ayaw sumama, nasa kanya lahat ng bisyo. And then, lahat po yun, lahat ng kanyang mga apo, nadala nila yun sa loob ng church. Ginamit yung influence. Ano influence? Bumangon kayo! Linggo na! Ang babagal nyo kumilos, magsisimba tayo. Sa ayaw mo sa gusto, magsisimba ka. Nung yun ginawang mission worker ng Taytay, naging mission worker, matatanda na 65 years old, na maging mission worker, siguro mga 70 na sila noon. Parehong may edad na. Halimbawa, ang church nila, na doon sa dulo, kunyari lang, na street. Habang papunta sila doon, lahat ng daanan nila, ano yung ginagawa nyo? Tigil yung pagbibinggo nyo, magsimba kayo. Doon may simbahan doon. Lahat, yung mga taong dinadaanan niya, kala mo, siya yung mayor eh. Halika kayo, itigil niyo. Ay, kayo mga bata, punta kayo ron. Ganon siyang magyaya, walang hindi nakikiusap eh. Galit pa nga eh. Ganon talaga boses noon. Pero bago siya mamatay, bago kinuha ng Panginoon, yung church na kanilang paglilingkuran, puno yun. At yung ibang na-influensya niya, pastor na ngayon. Na makakilala siya sa Panginoon, I think ang edad niya mga 60 o 65. Parang mga 60, 65 years old. Kaya ang isa sa pinagsisisihan niya, sana nung pa siya nakakilala sa Panginoon, siguro mas marami siyang nadala sa Panginoon. Nakapagtayo ng isang misyon dahil sa kanila. Isipin niyo yung influence niya. Dito lang sa Marikina, dati dito sa church sa Marikina, ay marami dito itong galing doon eh. Kung kilala niyo si Nanay Nena, diba kilala niyo yun? Yung lagi nakasombrero na maganda. Parang lagi na lang turista yun. Pero yun dating diakonesa. Bible woman pa nung panahon nila. Hindi pa diakonesa tawag, Bible woman. Nung mamatay yun, nandun ako nung binurol dahil ako speaker eh. Aba, ang dami hong nagtayuan. Yung mga nagpatotoo na dahil kay Nanay Nena, narito po ako ngayon sa church. Yung buong ang kanya, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo, yung kanyang mga kamag-anak, yun ang bumubuo ng malaking bahagi ng church na yun. Namatay siya na naka-influence siya sa marami. She makes the most of her life. No, she made the most of her life. Ginawa niya lahat yung kanyang magagawa para madala sa Panginoon. Huwag daw tayong pumayag, huwag tayong pumayag na hindi mangyayari yon. Yung pagliligtas ng Panginoon, lalo sa mga mahal natin sa buhay. Basahin natin to. Hindi ako na lang babasa sa English. Live in such a way, yung gustong sumama, live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you. So, nakakalito naman yan. Sige, Tagalogin natin. Tayong lahat, mamuhay sa paraang ang mga taong nakakakilala sa iyo na hindi nakakakilala sa Diyos ay makakakilala sa Diyos dahil nakilala ka nila. Malinaw na po ng konti.
O, luminaw na. Ulitin natin, magandang itanim sa isip yan eh. Ulit, mamuhay sa paraang ang mga taong nakakakilala sa iyo na hindi nakakakilala sa Diyos ay makakakilala sa Diyos dahil nakilala ka nila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Impact your world. Impact your world. Ano sa Tagalog? Impactuhin mo ang iyong mundo. O hindi ganon. Ano yung impact your world? Maramdaman ka ng iyong mundo o paligid mo. Alam niyo, impact tinahanap ko Tagalog yan Simple lang, ang pinakamadaling para maintindihan nyo, dapat may dating ka. Dapat may dating ka. May dating ka sa pamilya mo, pagdating sa iyong pananampalataya, sa iyong kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay. At simple lang yan, makikita natin yan doon sa sinabi ni Jesus. Ulitin natin. Sabi ng Panginoon, let your light shine. Let your light shine this way in front of others, so they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Bakit mabilis dumami ang mga manginginom? Hello? At dumadami naman yung manginginom dito sa aming baryo. Bakit hindi dadami? Mapadaalan ka lang habang nagiinuman sila. Yayayain ka nila. Pare, isang tagay lang. Kamagalala, libre yan. Di ba, gano'n yung mga manginginom? Pipilitin ka pa nga Pag hindi ka na uminom, wala ka namang pakisama. Pare, halika rito. Di ba, ang bibilis. Kaya dumadami sila Sa una lang naman libre. Ba't yung mga drug addict, dumadami? Kasi nagyayaya sila Ini-invite nila. Ini-influensya. Parang masarap to. Ang dami mo bang problema? Ito, tirahin mo to. Mawawala yung problema mo. Nagte-testimony rin sila. Ako, mula nung mag-drugs ako, wala na sa akin lahat yan Nagte-testimony rin. Nagpapatotoo tungkol sa karanasan. Kapag alam natin, masama, hindi tama. Bakit yung mga manunugal? Dumadami rin. Una, nagbibinggo, 3 lang sila. Mamaya, 5 na sila. Mamaya, 10 na. Mamaya, 1 barangay na. Ang dami na, nanganganak pa. May bingguhan na doon, may bingguhan din dito. Yung nagtotoong eats, ganun din. Bakit? Nagyayaya sila. Bakit yung mga chismoso, dumadami, chismosa? Bakit sila dumadami? Hindi lang nagyayaya, handa pang gumastos. Mare, tara, dito ka magmerienda. Patetext pa yon. Dito na yun, magmerienda. May sasabihin ako sa iyo. Bagong balita ito. Dumadami sila. Dito ka na magkape tayo. O tara, magto tayo. Kaya niya pagmamakdo gusto niya i-release lahat yung information na nakita at nasagap niya. Dumadami sila. Bakit? Nagyayaya po sila. Sabi doon sa pinag-aralan namin doon sa Empowering Academy, yung research na ginawa nila, pinakamaraming na born again. Tinanong yung mga na born again, bakit kayo narito sa church? Bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Ano ginamit ng Lord? Dahil ba umattend kayo ng evangelistic crusade? Umattend ba kayo ng revival night? Dahil ba may nag-abot sa inyo ng gospel tract? Dahil ba merong nag-preach doon sa kanto ng street at na-born again na kayo? Dahil ba merong sumakay doon sa bus, tapos may nagpe-preach, na-born again kayo, nakakilala sa kayo sa Panginoon? Alam niyo, yung lahat ng yun, kung gaano karami, 1% lang, 2% lang, doon sa 100% na in-interview nilang Kristiyano. At alam niyo yung pinakamarami, 78%? Tama, gano'n, mga 78 o 80%? Ng mga na-born again, nakakilala sa Panginoon, kaya sila napunta sa Panginoon, kaya sila nakakilala sa Panginoon, merong nag-invite sa kanila sa gawain ng Panginoon. Hello? Dahil may nag-invite sa kanila. Okay. Sino sa inyo dito ang na-born again dahil umattend ng evangelistic crusade
tapos lumapit siya sa unahan, isinuko ang buhay sa Panginoon. Sino sa inyo dito ganon? Isa, dalawa. Okay, baba. Sino dito sa inyo ang na-born again, nakakilala sa Panginoon, ay naglalakad lang, tapos nakita yung church, pumasok siya, tapos nakakilala siya sa Panginoon. Taas ang kamay. Yung napadaan lang sa church. O yun, si Alina. Meron tayong isa. Yung sa crusade, meron tayong dalawa. Sino sa inyo dito ang na-born again dahil inabutan kayo ng gospel tracts? Babasahin Kristiyano ng salita ng Diyos, tapos binasa nyo, tapos bigla na lang kayo lumuhod sa Panginoon, tinanggap nyo si Jesus. Sino sa inyo dito? Wala. Sino sa inyo dito ang nakakilala sa Panginoon dahil in-invite kayo ng nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, o ng malapit sa inyo? Taas ang kamay. Oh, nakita nyo kung gaano karami. Pakibaba na po. So, anong pinaka-effective? Mag-invite. Influensya nyo sila. Maging light kayo, maging salt kayo, and then invite them sa mga gawain ng Panginoon. Meron tayong mga Bible study, meron tayong worship service. Imbitahan nyo sila. Yung pa rin ang the most effective. At yan ginawa din sa New Testament. Kaya nakakilala si Andrew, si Peter, niyaya ni Andrew. Dalawa dun sa mga alagad ng Panginoon, niyaya ni Andrew yung dalawa ron. Kaya naging alagad kaya nakasunod sa Panginoon. Influence them. And then, yayain natin sila. Kung magandang influence yun, madali yan eh. Madali silang ilapit sa Panginoon. Amen. Alam ko meron na kayong mga nasa isip. Oo nga pala, imbitahan ko kaya yun. Ipag-pray nyo and then invite them. That is one way of making the most of your life. Merong makakilala sa Panginoon dahil sa iyo. Pangalawa, basahin natin, lifestyle. Kung gusto mo magamit ang iyong buhay, tingnan mo yung lifestyle. Sabi diyan sa 2 Peter 3:13-14, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Tagalogin natin, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Hinihintay natin yung heaven, hinihintay natin yung pagdating ng Panginoon. Kaya sabi niya, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, ano gagawin natin? Sikaping ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Habang naghihintay, sinisikap maging malinis ang buhay. Ito ho, elementary pa lang ako, nakikita ko na ito sa classroom namin. Ano yan? Cleanliness is next to godliness. Tatandaan niyo yun? Ayan, marami tayong teacher dito eh. Diba? Sinusulat niyo yan doon? Cleanliness is next to godliness. Ang kalinisan ay kasunod ng kabanalan. Lahat tayo nagsisikap dyan. Amen? Lahat tayo gusto natin yan. Sikapin natin makarating doon. Isa sa distinctive Methodist doctrine, yung tinatawag na Christian perfection. Hindi sinabi ng Diyos, be holy for I am holy, kung hindi natin naman kaya. Kaya yun. Amen? Ito yung magandang nabasa ko pa. Think tidy, your safety depends on cleanliness. Isiping maging malinis, ang iyong ikaliligtas ay nakasalalay sa kalinisan. Natatandaan niyo nung COVID, nung mayroong pandemic, di ba? Wala nang sinabi government, kundi maglinis tayo. Ano gagawin? Lagi maghugas ng kamay.
Natatanda nyo, gano'n daw katagal ang paghugas ng kamay. Kakanta ka ng happy birthday. Hanggang di natatapos, dapat hindi pa tapos yung ano mo. Kaya kami kuha na sabon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. O babalawang mo na, tapos na. Gumawa pa ng paraan ng government para lang maging malinis tayo. Ang kalinisan, ang pinanlaban sa coronavirus. Doon sa COVID virus na yon. Yung kalinisan. Kaya, bago lumabas, mag-aalkohol. Pagpasok ng bahay, mag-aalkohol. Biruan natin noon? Yung dati, cologne ang pinang-spray, ngayon, alcohol ang pinag-i-spray. Aba, yung yata sa kasaysayan ng sanlibutan na naging mabili ang lahat ng klase ng alcohol. Nalaman ko nga lahat ng klase ng alcohol eh. Merong ethyl alcohol, merong, ano pa yun sa? Isopropyl alcohol. Doon ko lang nalaman, meron palang percent yan, 75%, 70%. Dapat pala, bibili mo 75%, merong 50%. Basta lahat tayo, concern na maging malinis dahil doon nakasalalay ang ating ikaliligtas mula doon sa sakit. Ganun din naman sa ating buhay pananampalataya, ililigtas ka ng iyong kabanalan. Ang iyong pagiging banal sa harapan ng Panginoon ang magliligtas sa iyo sa lahat ng bagay. Imbis na kantahin mo, happy birthday to you, kantahin mo, praise and worship. Sino sa inyo dito merong YouTube sa bahay at merong TV medyo malaki-laki at medyo maliit-liit? Lahat tayo halos meron nun. Paggising mo ng umaga, patugtugin mo na agad yung praise and worship song. Kung gusto mo ng Tagalog, ang daming choices doon, ang daming option doon. Hayaan mong marinig ng buong sambayan mo yung awit sa Panginoon. Kung gusto mo lakasan para buong barangay na makarinig, at least naka-impluensya ka. Subukan mo yun. Pag merong nagkasakit doon sa lugar nyo, ikaw ang patatawag, sasabihin pag-pray mo. Meron ba tumawag sa iyong kaibigan na, "Oy friend, best, pag-pray mo nga ako kasi may sakit, may ganito ako, merong ako ina-applyan." Kapag ikaw na yung pinagtatatawagan nila ng dabarkads mo, pag sila may problema, pag kailangan ng panalangin, ibig sabihin, nagsisimula na yung impluensya mo sa kanilang buhay. Amen? Baka naman hanggang ngayon, ikaw pa rin nga tumatawag, pag-pray mo nga ako, sister. O bakit ikaw ay hindi mag-pray? Alam ko, galit sa akin ng Diyos ikaw na lang. Mas maganda ko ikaw magpe-pray. Sa akin, galit ang Diyos. O ba't naman galit ang Diyos? Pasaway ako O kaya nga, anong gagawin? Sabi doon sa Biblia, 1 Corinthians 15:34, basa, magpakatino kayo at tigilan nyo na ang paggawa ng kasalanan. Oy, totoo yan. Sige, puntahan nyo doon sa New Testament Pinoy version. Nakasulat doon, magpakatino kayo at tigilan nyo na ang paggawa ng kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, magpakatino daw. Magpakatino. Pakatino. Ayusin ang uri ng ating pamumuhay. Itaas natin ang level ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at mga followers ni Jesus. Ay maganda yung team ng ating Youth Convergence. Ano nga yun? Nasa ba si Bana? Ano yung team natin? Raise the standards. Raise the standards. Itaas natin yung antas ng pagiging Kristiyano natin. Alam nyo, excited na yung mga taga-Kabanatuan dahil doon natin gagawin sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City, yung ating Youth Convergence sa August 21. Para po ito sa mga young people. Kayo mga kabataan, ito mga kapatid, lola ka, nanay ka, pasamahin mo yung apo mo, pasamahin mo yung anak mo, pasamahin mo sila. Ito yung influence mo, ba't di mo gamitin? Kasi pastor, baka ayaw nila Hindi, lola ka lolo ka, tatay ka. Kaya mo yun, napiit mo. At tinan nyo napilit mo nga sila sa maraming bagay, napilit mo yan
Kumain ka, pag di ka kumain, lagot ka sa akin. O, napakakain mo yan. Kumain ka ng gulay, kahit ayaw, kakain yan. Pumasok ka sa school, papasok yan sa school. Magugas ka ng pinggan, lahat nga naiutos mo, sumusunod yan eh. Dahil meron kang somehow influence sa kanila. Sabi mo sa kanila, attend ka ng youth convergence, ayaw mo sa gusto, tapos. Ganun lang yon. Huwag mo kaya, baka ayaw niya ayaan mo siya kung ano gusto niya. Huwag niyong gagawin yon sa mga anak niyo. Hanggat sumusunod sa inyo, pasunurin niyo. Alam nga namang meron kayong anak, tapos alam niyong naglalakad patungong bangin, mahuhulog ng bangin, tapos sasabihin niya, hayaan mo na lang siya. Hindi mo gagawin yon. Gawin mo lahat ang makakaya mo para iiwas sila doon. So pilitin. Ang tawag po dyan, Kalimutan ko yung term. Pastor, baka naman napilitan lang. Basahin mo yung Biblia. Sabi ng Panginoon Yesus, doon sa kanyang parable. Yung unang mga inimbitahan, marami daw gagawin. O sige, punta ka sa punta ka dyan sa mga bahay-bahay. Sabi mo, may handaan dito, libre. Tapos, pumunta ka sa mga lansangan, yung mga na doon. Papuntahin mo dito, sabi mo may kainan libre. Nagpunta naman, pumunta yung iba. Kaya lang marami pang bakante. Sabi ng Panginoon, marami pang table na walang laman. Sayang naman yung handa ko. Sige, pumunta ka sa kalsada. Pilitin mo na yung mga tao. Kalad ka rin nyo, papunta rito. Pwedeng pilitin. Sa una lang naman yung mapipilit eh. Pag naranasan niya ng Panginoon, yung pamimilit mo, pasasalamatan ka niyan someday. O baka naman pagdating sa langit, baka kasi hindi mo ako pinilit. Ba't di mo ako pinilit? Ayaw mo kasi, ba't di niyo ako pinilit? Diba? Mas makapangina yun. Pwede palang pilitin. Sino sa inyo dito ang pinilit nung una? Yung pinilit ng nanay nyo, bangon na, magsisimba kayo, hindi pwedeng hindi. Diba? Ayun, si Sheila, Kaya pala gumanda yan, pinilit. Natuwan-tuwa. Diba? Yung mga pinipilit. Basta sumimba kayo, hindi pwedeng hindi. Ganun nga sabihin sa mga anak nyo, no option. Basta paglinggo, gising, magbihis, magsisimba tayo. Hindi pwedeng hindi pagdating sa Panginoon. Alam niyo, mayroong isang kanta, ito alam ng mga kapatid nating, lalo na yung mga favorite ang hymn. Itong Higher Ground. Kaya sabi nga natin yung lifestyle natin. Sino kakaalam yan? Sabayan niyo ako. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled, for faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher. Tas natin yung lifestyle natin. Sabi nga, doon tayo sa mataas na lugar. Huwag kayo magpakababa doon sa putik. Huwag kayo magpakababa doon sa kanal. Tinawag tayo para itaas ang ating antas ng pumumuhay. Kumusta na yung lifestyle natin? Yung araw-araw nating ginagawa. Ito ba ay nagpapakita? Yun na ba yung best na maibibigay natin sa Panginoon? Yung buhay na yun. Tinawag tayo para sa buhay na banal ng ating Panginoon. And then lastly, how to make the most of your life. Serve. Sabihin natin, serve. Maglingkod. Maglingkod. Tandaan natin, pag pinag-aralan nyo lahat ng naging bayani, listen, lahat ng kinilala ng mundo, lahat ng pinarangalan ng mundo, kasama po yung paglilingkod. Naglingkod sila sa bayan. Kaya sabi natin, yung matitinong mayor, yung mga naging matinong barangay captain, yung mga naging matinong
presidente, mga naglingkod yan. Hindi muna inisip nila yung kanilang sarili, kundi inisip nila yung kapakanan ng iba. Sabi doon sa Luke 12:13, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Maglingkod, sabi nga, elevate your service sa Panginoon. Sa Tagalog, ito pagkakaano sa Tagalog Tayong lahat, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Ba? Yung lifestyle natin, yung influence natin. And then samahan nyo ng ano yung bigkisan? Ang bigkisan, ibig sabihin niyan, handang maglingkod tulad ng isang alipin. Alam niyo po ba na tatandaan niyo si Jesus, nung inugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, ano ginawa niya? Kumuha siya ng pamikis, itinali niya sa kanyang bewang, at saka niya inugasan. Kasi yung palang bigkis na yon, tanda na ikaw ay servant. Kaya nga may nagsabi sa isang pamilya, pag pumasok ka noong panahon ni Jesus, madali mong malaman kung sino yung katulong sa bahay. Meron siyang pamikis, para bang tuwalyang mahaba, tapos nakabuhol yun sa bewang niya. Bakit na doon? Kasi kilos siya ng kilos, doon sa punas ng punas. Di ba? Parang tayo lang yan, kaya naglalagay ka ng apron, para hindi ka madumihan, para yung mga dumi, pwede mo na doon ipunas. Handang maglingkod. Handang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, itong Lucas 12:35, yan, sa malalim na saling yan, bigkisan ninyo inyong mga baywang. Nang translate yan sa mas babaw na Tagalog, eto na, basahin natin. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Maging handa saan? Sa paglilingkod. Kaya sabi ng Panginoon Yesus, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sapagkat maging anak ng tao, sabi ni Jesus, siya mismo nagsabi niyan, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So paglilingkod, maglilingkod ka sa pamilya mo, maglilingkod ka sa asawa mo, maglilingkod ka sa manak mo, pero pag sinabi dito sa Biblia ang paglilingkod, ang sinasabi niya paglilingkod sa church. Paglilingkod sa Panginoon. So serve like Jesus. Maglingkod tayo katulad ng Panginoon. Ito magandang nabasa ko dati. Don't go to church. Basa. Don't go to church. Be the church. Kasi ang ibig sabihin lang naman ng church, hindi naman yung building Pag sinabing church, yung tao. Kaya kung talagang gusto natin maging technical, saan ka pupunta? Doon sa church building. Kaya lang haba, Tsaka parang corny yata yan. Saan ka pupunta? Doon sa church building. Kaya sinasabi na lang natin, doon sa church, understood na yun. Kakaintindihan na tayo. Pero sa totoo lang, sabi nga natin, ang church, tayo mismo, maging kabahagi tayo ng iglesia. Ang paglilingkod sa Diyos, privilege yan. Kapag daw hindi ka gumagawa sa Panginoon, para mong pinarurusahan ang sarili mo. Pag hindi ka sumasama sa kapwa mo mananampalataya, pinaparusahan mo sarili mo. Kasi alam nyo, ang isang ginagawa doon sa yung isa sa parusa, isa po sa parusa, doon sa mga pasaway, binabartolina, doon sa kulungan, di ba? Pag pasaway ka doon, babartolina ka. Ano yung Bartolina? Ano yung Bartolina? Hindi po chain. Ano yung Bartolina? Isolation yon. Isolated room. Dadaling ka doon, ikaw lang mag-isa, kung isang buwan ka doon. Alam nyo, pag nag-iisa, ilalayo ka sa community, ilalayo ka sa maraming tao, parusa yon. Kaya pag hindi ka na nagsisimba, hindi ka nag-church, pinaparusahan mo sarili mo. Ang sarap-sarap yata dito sa church. Amen? Masarap ba dito sa church? Amen. Lagi may kainan. Kada kilos may pagkain. Sarap yata dito, air condition. Kung nasa bahay ka, hindi aircon. Baka naglalaba ka ngayon. O nagluluto ka ng ulam mo.
O sinesermon mo yung mga anak mo. O nayayamot ka doon sa mga kapitbahay mo. Dahil nagpapatugtog ng video ka, lakas-lakas. Samantalang pag nasa church ka, bine-bless ka pa ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Paglabas nating mamaya, ikaw na yung isa sa pinakamapayapang tao sa buong mundo. Ikaw yung isa sa daladala mo yung peace ng Lord. Daladala mo yung joy ng Panginoon. Ikaw yung isa sa inibsan ng Lord, yung iyong pasanin sa buhay. Kaya tayo nag-church. Privilege ang mag-church sa Panginoon. Ulitin natin. Do your best to present yourself to God. 2 Timothy chapter 2 verse 15 ng Revised Standard Version. Ito, ano? Do your best to present yourself to God. Sa ibang translation, sa The Message Bible, concentrate on doing your best for God. Sabi natin, concentrate on doing your best for God. Doon sa New Testament Pinoy version, tayo lahat, lakasan natin. Gawin mo ang best mo para matuwa talaga sa iyo ang Diyos. Mas maganda. Maganda yung translation. Hoy, gawin mo yung best mo para matuwa talaga sa iyo ang Diyos. Yan po sa New Testament version. Gawin mo yung best sa Panginoon. Ako natutuhan ko yon. Basta para sa Panginoon, best. Pwede namang walang carpet itong ating itong ating altar eh. Pwede namang maglagay na lang tayo ng kurtina dito na namumurahin. Pwede namang magpagawa na lang tayo ng pulpito na isang ganun lang at saka isang plywood. Pwede namang dalawa na lang ang mic. Pwede namang walang aircon, exhaust fan na lang. Pero bakit natin ginawa ito? Kasi basta para sa Panginoon, give your best. Amen? At pag binigay mo yung best mo sa Panginoon, yung best ng Lord ibibigay din sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag binigay mo yung best mo sa Panginoon, yung best ng Lord, ibibigay din sa iyo. Kung gusto mo ng tira-tira, tira-tira din. Pag tira-tira binibigay mo sa Lord, tira-tira din ang dadating sa iyo. Pero kung gusto mo yung best from the Lord, give your best sa Panginoon. Ulitin po natin, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kaya ba natin yung best? Kaya. Pangako ni Jesus yan. Sabi niya, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I'm going to the Father. Higit pa dito, kaya niyong gawin. Ibigay mo lang yung best sa Panginoon. Maka-impluensya ka. Yung bang binibigay mo sa Lord? Kapag nag-o-offering tayo sa Panginoon, yun na ba yung best sa Panginoon? O yun yung tira-tira para sa Panginoon? Give your best to the Lord. Para pagdating ng blessing, best din yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan natin ang miracles, ang blessing para sa mga faithful. Pastor Pat, yung mga faithful, mayroon din sila natatanggap. Tira-tira yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka para sa tira-tira. Para sa iyo, best ng Panginoon. So, do your best. Do your best sa Lord. Mararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon. Making the most of your life. Living your life to the fullest. Gawin ang pinakamainam sa iyong buhay. Para mangyari yon, maximize your influence. Gamitin mo yung influensya mo sa mga taong nakapaligid sa iyo para madala sila sa Panginoon. Gamitin mo yung influensya mo para yung mga tao makapaglingkod ng masidhi sa Panginoon. Yung iyong lifestyle, ayus-ayusin, linis-linisin, magpakatino, ika nga. And then lastly, maglingkod. Huwag natin hintayin tayo paglingkuran. Tayo ang maglingkod sa Panginoon. Do it. Sabi nga, gawin natin to. And you are making the most of your life. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.